Marcos and former Speaker Martin Romualdez ang nakabulos kang tutok sa flood control project. In my own opinion, Yes. So statement pa lang, talagang mali na eh. Kasi una bes, kami ng mga chief executive, ang presidente, ang governor, yung budget kasi ay nanggagaling talaga sa amin. Kami ang nagbibigay ng budget, kung dito sa amin, executive budget, ipapadala sa sanggunian. Doon sa national, tawag nila ay NEP, National Expenditure Program. Yun ay magagaling sa presidente at ibibigay doon sa kongreso. So pagdating doon sa kongreso, minsan may ini-insert sila. Paano mo masabi na ang presidente nag-insert? Isa kanya nga galing. So dapat doon pa lang sa NEP, nilagay niya na lahat eh. Diba? So kaya mali yung statement na may insert dahil ang Pangulo ay hindi niya kailangan mag-insert dahil sa kanya talaga nanggagaling yung budget sa NEP. Okay? So kung titignan mo naman yung mga events, imposible mangyari yun kasi nga, noong December 2024, nakita ng Pangulo na nawala yung nilagay nila sa NEP. Nawala. At nakita niya, sobrang daming insertion. Kaya based sa statement ni Congressman Tony Chanco, sabi niya, pinatawag kami ng Pangulo, galit na galit, bakit daw nawala yung mga flagship program niya at sobrang daming insertion. Kaya pinatawag niya si former Speaker Romualdez. Pinatawag niya sinabihan niya, bakit ganito ang nangyari? Sabi naman ng former Speaker, ayusin niya. Pag January, hindi naayos. So ginawa, talagang tinanggal nila si Saldi po as chairman ng appropriation dahil doon naman talaga magagaling sa kanila sa committee ng APRO, doon naman talaga magagaling yung naisabit na ng Pangulo at doon na ni-scrutinize, doon tumatanggal, nag-i-insert. Tinanggal nila. Pero hindi nila tinago. Ang ginawa ng Pangulo, pagdating doon sa opisina ng Presidente, bineto niya lahat ng insertions. Bineto niya. Sobrang laki ng bineto ng Pangulo. Ibig sabihin, from the start, hindi talaga gusto ng Pangulo yung ginawa nilang insertion dahil eksakto na yun, yung National Expenditure Program na isinapit ng Pangulo, ito yung kailangan ng Pilipinas. Tinanggalan nila. Dinagdagan nila ng kanilang gusto. Kaya galit na galit ng Pangulo. Kaya hanggang doon, tuloy-tuloy hanggang doon dumating sa zona ng Pangulo. Kasi sinabi niya, may alam mo kayo, he is actually referring sa mga persons involved doon sa insertion, doon sa ghost projects, doon sa mga substandard projects. Talagang pinipistigan ng Pangulo. Kaya niya nagkakagulo. Hindi natin alam na yung mga tao ngayon na nagkakagulo, hindi natin alam na para pagdating ng panahon, lalabas na involved pala. Kasi may mga ang balita ko lang, and base sa pinalabas sa akin, sa opinion din ng mga ilan, talagang nagkakaroon nagbibigay ng mga donations, nagkokolekta, lahat ng involved ng mga kapore, hindi nga ng 10 million, may 50 million, may mga 100 million, para i-finance sa talagang mag-rally. Yun yung mga statements na narinig natin, pero hindi, it's just an allegation. So sa ngayon, yung panawagan naman ng INC is for transparency, justice, and anti-corruption, diba? So ganun na naman kanila. They are not calling for pabagsakin yung gobyerno eh. So kaya hindi nila pinapasok yung iba na magrarally dahil kanila lang talaga yun, pinaparating nila yung kanilang sa loobin. Lord. So, kung titignan mo ito pang kalahatan, yung statement naman, balik ako dun, sa statement naman ni Sandy ko, napaka-imposible. Napaka-imposible yung statements niya. Hindi talaga tugma o wala talagang area na posibleng magsasabi na totoo yung statement niya. Pero, kung ikaw ay hindi alam yung proseso ng budgeting, nung proseso kung paano tumatakbo yung budget process ng gobyerno, maniwala ka talaga. Pero ngayon, hindi man pwedeng hindi alam yan ng tao kasi yung iba na hindi nakikialam sa gobyerno, hindi nila alam, pero lahat na nasa gobyerno, alam nila ang proseso na yung request ng budget ay magagaling sa Pangulo. Paano siya magkakaroon ng insertion? Igaling niya sa kanya. Diba? So, napaka-imposible yung statements niya.
Pero ang target niya ay yung mga taong pwedeng ma-agitate sa maling impormasyon dahil hindi alam yung sistema. So, ganun. So para sa inyo, hindi siya mapatihan, hindi pang ano niya, pangkat. 100% hindi makabiyan. 100% hindi ka talaga maniwala doon. Dahil paano magkakaroon ng insertion ang taong siya mismo ang nagbibigay ng budget request sa Kongreso through NEP. So ibig sabihin, pag in-insertan mo yung request ng Pangulo na NEP, dapat doon magagalit ang Pangulo. Bakit yun in-insertan yan? Yan na yung kailangan ng taong bayan base sa nag-gather namin na information ng mga different departments. Bakit nyo in-insertan yan? Diba? O, ano nangyari? In-insertan. Galit na galit ang Pangulo dahil sa pag-insert, may tatanggalin ka. Tinanggal yung mga flagship program ng Pangulo, kaya galit na galit siya. Paano? Sinabi, siya ang nag-insert. Paano siya nag-insert? Nailagay niya na lahat. Andun na lahat ng flagship program niya. Papayag pa siyang babawasan yung flagship program niya para insert yung kagustuhan ng congressman, di ba? So, napaka-imposible paniwalaan. Kung talagang alam mo lang yung sistema ng budget process, matatawa ka talaga sa statement. So, yung target niya, yung mga taong hindi alam yung sistema ng budgeting. Yun yung tinatarget niya. Pero napakadali sa gobyerno, gaya ko, napakadaling i-explain sa tao na yung budget process ganito. Para ipalam natin na yung sinasabi niya ay imposible, gusto niya lang ilagay sa magiging safeguard niya yung binitawang yung salita niya. So, ganun na naman talaga. Pero- So,